bibilin po yan ng 16 pesos, luging-lugi po yung farmer. Kaysa ka makukurap lang eh. Kanina lang gusto mapunta sa bulsa ng mga... Kaya na nga ng 20, dahil may subsidy na ng manggagal. Kasi di ba i-roll out na sa Visayas yung 20 pesos na bigas. Sabi po ni Bibi Sara kagabi lang to, too little too late to comply with the campaign promise ngayon at para lang din sa isa pang darating na eleksyon sa lugar sa Visayas kung saan mahina ang numero ng mga kandidato ni Bibi. So as admin candidates, do you agree na too little too late yung pag-roll out ng 20 pesos na bigas and mahina nga po ba talaga kayo sa Visayas? Well, may kasabihan na better late than never. Hindi ba? Better late than never. At saka maaaring umupisa, hindi nila alam kung paano gagawin. Di ba? At saka, ang alam ko, malakas ako sa Visayas, tiga lang ako eh. As I said kanina, no? Sa subsidy lang, gobyerno ito magbabayad. Uy, ano? Dapat, pera din nila yun eh. Tapos taong bayan din nakakain eh. Yung pera na yun eh. O na magiging kamabigas eh. Whatever commodities na pupunta sa taong bayan eh. Kaysa ka makukurap lang eh. Kanina lang gusto mapunta sa bulsa ng mga kurap. Bigyan na natin sa subsidy sa mga kababayan natin para hindi magutom. At maging mura ang bilihin. Suspicious. Ganun ang mentality ko. Suspicious daw po kasi dahil malapit sa election kung pag-roll out ng 20 pesos na bigas. Ganun talaga eh. Whatever timing it is, kahit last year pa yan, sasabihin niya rin, konektado sa election. Ganun talaga. You will never be able to please everyone. The important thing is you do what is right and do it. For the benefit of the people, whether it's elections or not. Yes, we're happy. Siguro yung sinabi lang ni Mea na suspicious yung timing. Sasabihin mo pa sa mga tao, after the election na lang ha, kung palang ibibigay yung yung murang bigas kasi sasabihin na namumuliti ka ako. Hindi naman ho ganun ang trabaho ng gobyerno eh. Kung magbibigay mo na ngayon, ibigay mo na. Hindi mo pwede sabihin na, mag-aantay ako ng magandang timing. I don't agree when we say it's too late because the president has only been, this is a mid-year, it's only been 3 years. So kumbaga sa accomplishment nga yan na meron na siyang nagawa in the first 3 years of his administration. You also have to remember na ang daming problema that are beyond the control of the president when it comes to inflation, when it comes to cost of electricity, when it comes to the cost of gas and diesel, which are really beyond his control. And that is the reason why government has to step in with the subsidy. Hindi naman mo kayang bilhin yung bigas sa farmer. Kasi kung bibilin po yan ng 16 pesos, luging-lugi po yung farmer. Kaya nga po binibigay na nga ng 20 dahil may subsidy na ng manggagaling sa gobyerno. Because bagsak po ang presyo ng bigas ngayon. Kaya kailangan talaga ng tulong. Tumutulong na yung gobyerno, pinipitasan pa rin. Saan ba tayo lulugar? Ang hirap ng posisyon na to. Sorry. And your chances in Cebu, ma'am, as far as you know po, malakas okay po. Actually, funny nga din. Sorry, sa Visayas. Okay po ako sa Visayas. Kung sasabihin po na pampolitika, di dapat po binigay ang bigas na mura sa Mindanao. Kung yun naman pala talaga ang intent namin eh. Pero as far as I am concerned, ako personally, kami ni Tito Sen, in terms of the survey, okay po ako sa Visayas. And I don't think the president or the administration chooses it in such a way na kung saan mahina or saan malakas. I feel that the judgment call was based on sino ba yung talagang nangangailangan. Kaya yun ang pinili. Senator Beng. Ako ba, may teka na. Pagka tinutulungan ko yung kahirapan at saka gutom, nothing is too late, nothing is too little. Gutom niya sa kahirapan na, yun lang. Attorney Abelos. Well, hindi naman sa election ko.
maganda intensyon ng ating Pangulo. At alam niyo lahat ito, matagal niyang mitiin gawin 20 ito. I mean, it's on the records, tignan ninyo, matagal niyang mitiin. At sinabi niyo pa ito, and it's being bashed left and right. Ngayong ginawa niya, is again being bashed dahil election, hindi naman gano'n. Talagang nagkakaulang, alam naman natin, ang presyo ng bigas, mababa ngayon, at yung iba sinubsidize nila. No? Basta ako, naniniwala ako, napakaganda ng intention niya, at walang timing ito, ngayon lang ang nangyari, talagang nagawa niya na po itong mga panahon. Matagal na pong hiningin yung taong bayan kasi na-promise po yan. And suddenly ngayon na ako naibigay kasi pinag-aralan, matagal na ko yan when I was still Cabinet Secretary, pinag-uusapan ko sa mga cabinet meeting, how do we do this? Alam ni Secretary Abalos ito, kausap lang yung DA, how do we do this? Paano natin mapababa? So ito na nga, napababa nga. Pero I think, may nagsabi pa, minastubol lang yan. Baka next week wala na yan. I think the best way para ma-maintain po ito, or at least mababa yung presyo ng bigas, we have to review the rice tariffication law. Yan po yung sinasabi ko. Kasi sa RTL, pinigilan po ng RTL na magbenta ang NFA ng bigas sa palengke. Kaya wala ka nang makita ang NFA rice. Alam po ninyo yan, mga tiga-Senate reporters po. May mga pumipigil po dyan ng mga babatas. Hinaharap po yung na bawal magbenta. Nagbenta nga, sabi pa, babaho na raw. Diba paano di babaho? Kasi 2 months pa doon sa RTL law, bibili nga yung NFA pang-imbak lang, pang-emergency buffer. Tapos, syempre, after 2 months, di na maganda yung bigas. Tsaka ibibenta kasi sa mabulok. Pero pag alisin mo yan, i-review mo yan sa RTL, bumili yung farmer na bigas, i-dispose niya sa mga kababayan natin, immediately after, wala mo yung problema, hindi mangangamuyan, hindi walang kulay yan. Parang before, when you were young, when you were going to school, may NFA rice pag pumunta sa palengke. Ngayon wala ho eh. Puro mga rice traders ho yun, yung mga benta ho ng mga rice traders ho yun. Tapos, kung may RTL ho tayo, hindi po mababara ang mga farmers. Tama po yung sinasabi kanina, na sa farm gate, kung ano yung presyo gusto mo, kasi bibili ng gobyerno. Tapos ibubenta ng gobyerno ng mura ng NFA. Sasabihin lugi ang gobyerno, so what? Totoo, nagbibigay ng gobyerno lagi ng ayuda. Nagsasubsidize nga kung ano-ano. Why don't we subsidize yung bigas para lahat makatikim? Hindi lang yung poorest of the poor, pati yung middle class, pati above middle class, makabili na maputi at mabangong bigas. Kasi right now, ang murang bigas, pag sinabi mong 20, 30, may amoy, etc., hindi maganda. Kaya nga, gawin natin yung subsidy para sa poorest of the poor, ibigay lahat dyan sa NFA para makabili sila bigas, and then yung NFA, ibenta yung bigas immediately after they purchase ng mga farm gate para may murang bigas lagi. And that's how you sustain cheap rice. Unfortunately, yung RTL na yan, since naupo ako sa Congress last year, kontra na ako dyan. Ang problema, binabago namin sa Congress, kinukuting-ting, hinaharang sa Senado. Yan lang po. Salamat po.